Magandang gabi po, Sir Eric. Ako po si Linda at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan. Nangyari ito noong taong 2001 sa isang maliit na baryo sa bayan ng San Vicente, kung saan ako lumaki. Noon ay simpleng hapon lamang at abala ang aming pamilya sa paghahanda ng hapunan. Ang ulam namin ay paborito naming lahat. Inihaw na bangus na may kasamang kalamansi at kamatis. Si Tatay Ramon ang nag-iihaw sa may likod bahay, habang si Nanay Elvira naman ay naghahanda ng sausawan sa kusina. Ako naman ay abala sa pag-aayos ng mesa, kasama ang kapatid kong si Mario. Karaniwan na sa amin ang ganitong tagpo. Simpleng hapunan, pagtitipon sa mesa at kwentuhan bago matulog. Ngunit sa gabing yon, may kakaiba kaming napansin. Habang iniihaw ni Tatay ang bangus, may naamoy kaming hindi pangkaraniwan. Hindi yon ang normal na amoy ng inihaw na isda. Para bang may halong amoy ng nasusunog na buhok o laman na bulok. Napakunot ang noo ni Tatay ngunit itinuloy pa rin niya ang pag-iihaw. Nagsimula na ring umihip ang malamig na hangin. Mas malamig kaysa sa karaniwang gabi. Ramdam namin ang kilabot na gumapang sa aming balat. Lumingon ako sa paligid at napansin kong tila tahimik ang buong baryo. Walang aso na tumatahol. Walang kuliglig na naririnig. Ang tanging tunog lamang ay ang pagpitik ng apoy mula sa iniihaw na bangus. Paglapit ko kay Tatay upang tignan ang niluluto, doon ko napansin ang mas kakaiba. Ang mata ng bangus na nasa ihawan ay tila kumikislap at parang nakatingin mismo sa akin. Para bang buhay ang isda at may gustong iparating. Napaatras ako ng bahagya at napansin din ni Tatay ang pagbabago. Inihipan niya ang apoy, ngunit imbis na lumiwanag, mas lalo pang nagdilim ang paligid ng ihawan. Para bang sinasakal ng dilim ang apoy. Si Nanay naman mula sa loob ng bahay ay sumilip at tinanong kung tapos na ang ulam. Ngunit bago pa makasagot si Tatay, may narinig kaming kakaibang kaluskos mula sa gilid ng bakod. Mabigat, mabagal at tila papalapit. Habang patuloy ang kaluskos sa gilid ng bakod, lalong tumindi ang kaba sa dibdib ko. Nakatingin si Tatay Ramon sa madilim na bahagi ng likod bahay. Hawak pa rin ang patpat na ginagamit niya sa pagbaliktad ng bangus. Tahimik lang siya para bang pinakikiramdaman ang bawat tunog. Si Mario, ang nakababata kong kapatid, ay napalapit sa akin at mahigpit na kumapit sa aking braso. Sa mura niyang edad, halata ang takot sa kanyang muka. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagdadala ng kakaibang amoy. Hindi na lamang nasusunog ang buhok kundi parang amoy ng nabubulok na karne. Biglang napansin naming gumalaw ang mga dahon sa may puno ng saging malapit sa bakod. Mabigat ang bawat pag-uga na para bang may mabigat na nilalang na nakatago doon. Subalit sa halip na hayop, ang presensya ay mas nakakatindig balahibo. Tila may matang nakamasid. Nagtangkang humakbang si Tatay palapit ngunit pinigilan siya ni Nanay mula sa loob ng bahay. Hindi niya man binigkas, ramdam naming ayaw niyang may lumapit sa pinagmumulan ng ingay. Kaya't nanatili na lang si Tatay sa tabi ng ihawan, nakikiramdam. Ang apoy mula sa uling ay biglang humina at ang bangus na iniihaw ay nagbago ang itsura. Ang balat nito'y nagmistulang parang pumuputok at ang kislap ng mata nito ay lalo pang lumakas. Sa sobrang tahimik ng paligid, tila ang tanging tunog na lamang ay ang unti-unting pagtulo ng mantika mula sa isda. Doon nagsimula ang kakaibang pangyayari. Mula sa puno ng saging may mababang ugong na lumabas. Isang tunog na hindi galing sa tao. Hindi rin sa hayop. Malalim, paos at puno ng galit. Ang mga dahon ay gumagalaw na para bang hinahawi ng kamay na hindi namin nakikita. Si Tatay ay biglang nagbasbas ng sarili sa pamamagitan ng krus sa kanyang dibdib. Samantalang ako at si Mario ay napalapit pa lalo kay Nanay na noon ay nagsindi ng kandila sa altar sa loob ng bahay.
Ang kandilang yon ay tila naging tanging ilaw na nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Habang patuloy ang ugong, napansin naming parang lumalapit ito. Mabigat ang bawat yapak na tila sumasabay sa tibok ng aming dibdib. At nang akala namin ay wala nang hihigit pa sa kilabot, isang malakas na hampas sa bubong ng aming bahay ang biglang gumulat sa amin. Malakas ang dagundong na lumapat sa bubong. Para bang may mabigat na nilalang na bumagsak dito. Ang yero ay umungit at ramdam namin ang bigat ng bawat yapak na gumagalaw sa itaas. Ang katahimikan ng paligid ay lalo pang bumigat at tanging ang tunog ng kaluskos sa bubong ang nangingibabaw. Si Nanay Elvira ay kumaripas ng dasal sa tabi ng altar. Hawak ang rosaryo at mariing nakapikit. Si Mario naman ay halos manginig sa takot habang nakayakap sa aking bewang. Si Tatay Ramon ay nanatiling nakatayo sa tabi ng ihawan. Mahigpit na hawak ang isang kahoy na pamalo. Handang ipagtanggol ang pamilya kung kinakailangan. Ang amoy ng nabubulok na karne ay lalo pang lumakas. Sumisingaw mula sa itaas ng bubong. Para bang bawat hinga namin ay may kasamang pait at lansa na halos ikasuka ko. Biglang tumigil ang mga yapak. Tahimik ngunit ilang sandali lang, narinig namin ang dahan-dahang pagkuskus ng kuko sa yero. Mahaba, matalim at kinikiliti ang pandinig sa sobrang kilabot. Ang tunog na yun ay parang sinasadya. Tila ba pinaparamdam sa amin ng nilalang na naroon siya at nagmamasid. Sa labas ng bahay humina ang apoy ng ihawan hanggang sa halos mawala. Ang bangus na kanina lamang ay iniihaw ay tila nag-iba ang anyo. Namamaga ang tiyan at ang mga mata nito ay kumikislap pa rin. Nakatuon sa aming lahat. Hindi nagtagal na bumaba ang bigat mula sa bubong. May narinig kaming malalakas na yabag sa lupa. Paikot-ikot sa paligid ng bahay. Mabagal pero matatag. Ang bawat yapak ay parang sinasadya upang maramdaman namin ang presensya ng nilalang. Si Tatay ay nagsindi ng ilang dahon ng bawang at isinaboy sa paligid. Ang usok nito ay kumalat at kahit paano'y nagbigay sa amin ng kaunting ginhawa. Ngunit kasabay nito, narinig namin ang isang malalim na pag-ungol mula sa dilim. Isang ungol na parang hayop ngunit may halong tinig ng tao. Sa sandaling yon, malinaw sa amin na hindi ito basta karaniwang gabi. Ang aswang na matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa baryo ay naroon mismo nakapaligid at naghihintay ng pagkakataon. Nang tumigil ang yabag sa paligid ng bahay, tumahimik muli ang kapaligiran. Ngunit ang katahimikang yon ay hindi nakapagdulot ng ginhawa. Bagkus ay mas nakapagbigay pa ng matinding kaba. Para bang lahat kami sabay-sabay na naghihintay kung saan muling lilitaw ang nilalang. Ang amoy ng nabubulok na laman ay hindi na mawala-wala. Lalo pang bumigat sa bawat hininga. Ang init mula sa ihawan sa labas ay tuluyang nawala at nang silipin ni Tatay Ramon ang apoy, wala na itong ningas. Ang bangus na iniihaw ay tila natusta at pumutok ang tiyan. Ngunit ang mga mata nito ay nananatiling bukas at tila nakatitig pa rin sa aming lahat. Sa biglang sandali narinig namin ang malalim na paghinga mula sa mismo sa may bintana ng kusina. Mabagal at mahaba na parang sinasadya para marinig namin. Si Mario ay agad na kumapit ng mahigpit sa akin. Nanginginig at halos hindi na makapagsalita sa sobrang takot. Si Nanay Elvira ay naglagay ng bawang sa bawat sulok ng mesa at nagsabit ng krus malapit sa pintuan. Si Tatay Ramon naman ay mahigpit na nakahawak sa kahoy na pamalo, nakabantay sa bawat tunog. Maya-maya ay umingit ang sahig sa may likod ng bahay. Dahan-dahan. 1, 2, 3 yapak. Papalapit sa pinto. Ang tunog ay parang may matatalim na kuko na kumakaskas sa kahoy habang naglalakad. Pagdating sa mismong pintuan may marahang kumalabog. 1 beses, 2 at 3. Mas malakas na hampas na halos gumalaw ang buong pinto. Parang tinutokso kami ng nilalang na pumasok siya kung kakayanin namin. Humigpit ang hawak ni Tatay sa kanyang pamalo
at kami na may sabay-sabay na napapikit. Walang lumalakas ang loob para gumalaw. Ang hangin ay biglang lumamig at ang kisame ng bahay ay tila nagkakabasa. May patak na malamig na tubig na bumabagsak mula sa itaas. Sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang isang malutong na halakhak mula sa labas. Malalim, mababa at tila galing sa isang nilalang na hindi tao. Kasabay nito, ang mga aso sa malalayong bahay ay nagsimulang mag-iyakan. Ngunit walang tumahol. Para bang alam din nilang may masamang presensya na hindi nila kayang harapin. Matapos ang malutong na halakhak mula sa labas, muling lumakas ang hampas sa pintuan. Sa bawat kalabog, ramdam namin ang panginginig ng buong bahay na gawa lamang sa kahoy at pawid. Para bang anumang oras ay bibigay ang pinto at tuluyang bumukas para sa nilalang na nasa labas. Si Nanay Elvira ay halos mawalan ng boses sa kakadasal. Mariing nakapikit at paulit-ulit na inuusal ang ama namin. Si Mario naman ay nakahawak pa rin sa akin. Nanginginig ang tuhod at halos hindi makagalaw. Si Tatay Ramon, bagamat bakas ang kaba sa kanyang muka, ay nanindigan pa rin. Hawak ang pamalo at nakaharap sa pinto, handang ipagtanggol ang pamilya. Sa kalagitnaan ng kalabog, biglang tumigil ang lahat. Tahimik, para bang nawala na lamang ang bigat ng presensya sa labas. Ngunit hindi kami nakampante dahil alam naming hindi yun ang katapusan. Mas lalo kaming kinilabutan sa katahimikan. Maya-maya'y may narinig kaming kaluskos sa bubong. Muli itong umingit at kasabay ng tunog ay ang dahan-dahang pagdampi ng mga kuko na kumakayod sa yero. Mabagal, mahaba at sinasadya. Ang bawat gasgas ay tila tumatago sa aming pandinig at nagpapabilis ng tibok ng aming puso. Sa kusina may malakas na tunog ng basag na pinggan. Nang tignan namin, nakita naming gumulong ang mangkok ng kalamansi papunta sa sahig na parang itinulak ng hindi nakikitang kamay. Ang mga bilog na prutas ay nagkalat at bawat isa ay tila umikot ng matagal bago huminto. Kasabay nito, narinig namin ang mabigat na hinga mula mismo sa loob ng bahay. Hindi na sa labas kundi sa mismong paligid namin. Malalim, malamig at malapit. Si Tatay ay dahan-dahang umikot. Iniangat ang kanyang pamalo at nakikiramdam. Si Nanay ay mas mahigpit na kumapit sa rosaryo, habang ako na may pilit na kinakalma si Mario na halos mapaiyak na sa takot. Ang amoy ng nabubulok na laman ay umikot sa buong bahay. Mas matapang kaysa kanina. Para bang ang bawat sulok ay pinapasok ng presensya ng nilalang. Bigla na lang sa mismong tabi ng bintana may kumakaluskos at sumilip na anino. Hindi malinaw ang mukha ngunit ang hugis ay may mahabang buhok. Payat ang katawan at tila may mga mata na kumikislap na pula. Ang aninong yun ay saglit na lumitaw at agad na nawala. Ngunit sapat na upang iparamdam sa amin na hindi lang ito umaaligid sa labas. Naghahanap na ito ng paraan upang tuluyang makapasok. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig namin ang marahang pag-ungol mula sa may bintana. Hindi ito tunog ng tao. Hindi rin hayop. Parang pinaghalong dalawang tinig na pinilit pag-isahin. Ang pag-ungol ay dahan-dahang lumalakas at ramdam naming unti-unti nitong pinupuno ang buong bahay. Si Nanay Elvira ay napasigaw ng dasal. Nanginginig habang nakatingin sa krus na nakasabit sa dingding. Si Mario ay halos nakapikit na. Pilit itinatakip ang mga kamay sa kanyang tenga upang hindi marinig ang nakakapangilabot na tunog. Sa isang iglap may malakas na kalabog sa bintana na para bang may malaking bagay na tumama rito. Ang kahoy na takip ng bintana ay umalog at kita naming gumagalaw ang mga pako na tila unti-unting bumibigay. Sa bawat hampas, nararamdaman naming mas lalo itong lumalakas. Para bang ang nilalang ay desperado nang makapasok. Si Tatay Ramon ay sumugod sa may bintana at itinulak ang mabigat na aparador upang harangan ito. Pawis na pawis siya, bagamat malamig ang paligid at mariing nakatitig sa galaw ng kahoy. Habang nangyayari yon, may biglang bumagsak na kalamansi mula sa mesa. Isa, dalawa hanggang sa lahat ng nakakalat na kalamansi ay gumulong papunta sa bintana. At doon ay huminto.
Para bang may hindi nakikitang puwersa na nag-uudyok sa kanila. Kasabay nito biglang pumutok ang ilaw ng lampara. Ang liwanag ay mabilis na nagdilim. Iniwan kaming halos wala nang makita. Tanging ang mahinang ningas mula sa kandila ang nagbigay sa amin ng konting liwanag. Muli naming narinig ang mga kuko na kumakayod. Ngayon ay hindi lang sa bubong, kundi pati na rin sa dingding. Ang tunog ay paikot-ikot, tila ba ang nilalang ay umiikot sa buong bahay. Hinahanap ang pinakamahinang bahagi upang pasukin kami. Si tatay ay patuloy na nakabantay. Si nanay ay nagdarasal ng walang tigil at ako na may nakapikit na lamang. Hawak-hawak ang kamay ni Mario na nanginginig pa rin sa sobrang takot. Bigla kaming nakarinig ng isang malakas na tili mula sa labas. Tila babae, ngunit puno ng paghihirap at galit. Ang sigaw na yon ay nagpagising sa lahat ng aso sa baryo. Ngunit imbis na tumahol ang mga aso ay nagsitahimik matapos ang ilang segundo. Para bang pinatahimik ng isang puwersang hindi nakikita. Matapos ang nakakapangilabot na tili mula sa labas, lalo kaming napatigil sa aming kinatatayuan. Ang paligid ay binalot ng katahimikan ngunit yun ay katahimikang puno ng banta. Pakiramdam namin nakamasid lamang ang nilalang. Naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Maya-maya muling umalog ang bintana. Ang mga pako na kanina'y maluwag na ay tuluyang bumigay. Unti-unti itong bumukas at mula roon ay may pumasok na malamig na hangin na may kasamang amoy ng nabubulok na karne. Ang amoy ay halos ikasuka namin, lalo na si Mario na napahigpit ng yakap sa akin. Si Tatay Ramon ay hindi nag-atubili. Agad niyang itinulak muli ang aparador upang masarhan ang siwang ng bintana. Sa bawat galaw niya, ramdam ang tensyon at kaba. Ngunit kasabay nito, mula sa labas may narinig kaming pagkamot. Mahaba at malalim, parang pinipilas ang kahoy ng dingding. Sa kusina, ang mga natitirang kalamansi ay gumulong muli isa-isa, patungo sa pinto. Hindi yun normal na pag-ikot kundi para bang may humihila sa kanila sa iisang direksyon. Nang lahat ay umabot sa harap ng pinto, sabay-sabay itong huminto. Pagkatapos, biglang kumalabog ang pinto. Mas malakas kaysa kanina. Halos mabuwal si tatay nang lumapit siya rito upang hawakan ang trangka. Ang buong bahay ay yumanig sa lakas ng hampas. Habang nangyayari yon, naramdaman naming gumagalaw ang sahig. May tunog na parang pagkaluskos ng mga kuko sa ilalim ng bahay. Alam naming nasa ilalim na rin ito. Gumagapang at hinahanap ang butas para makapasok. Si Nanay Elvira ay napahawak sa dingding. Patuloy pa rin sa dasal ngunit nanginginig na ang boses niya. Ang rosaryong hawak niya ay halos madurog sa higpit ng kanyang pagkakakapit. Sa sandaling yon, biglang lumabas ang apoy mula sa mga dahon ng bawang na iniwan ni tatay malapit sa pinto. Maliit lamang ang apoy, ngunit sapat para marinig namin ang isang malakas na ungol mula sa labas. Isang ungol na puno ng galit, sakit at puot. Ang nilalang ay umatras saglit ngunit agad kaming nakarinig ng malalakas na yabag palayo at paikot sa bahay. Hindi ito tuluyang umaalis. Naghahanap lamang ng ibang paraan. Sa gitna ng lahat ng yon, napansin ko ang iniihaw na bangus na naiwan sa labas. Bagamat wala ng apoy, ang mata nito ay kumikislap pa rin. At sa pagkakataon na yon, malinaw kong nakita. Hindi lang basta kislap, kundi parang mata ng tao na nagmamasid at nakangisi. Hindi kami makapaniwala sa nakita. Ang mata ng bangus na kanina'y iniihaw ay kumikislap at parang may buhay. Nakatitig sa mismong bahay namin, para bang yun ang nagsisilbing mata ng nilalang, gamit upang makita ang lahat ng nangyayari sa loob. Si Tatay Ramon ay agad na nagdesisyon. Lumabas siya saglit. Mabilis na dinampot ang bangus at itinapon malayo sa bakuran. Ngunit bago pa man ito bumagsak sa lupa, nakarinig kami ng parang pagtili mula sa dilim. Hindi boses ng tao, kundi tunog na parang hayop na sugatan. Nang tumama ang bangus sa lupa, ito'y agad na parang nalusaw. Nagkadurog-durog na parang abo. Kasabay nito muling lumakas ang mga yabag sa paligid ng bahay.
Ngayon ay mas mabilis, paikot-ikot at tila hindi mapakali ang nilalang. Ramdam naming mas lalo itong nagagalit lalo na't nawala ang bagay na ginamit niya upang makasilip sa amin. Ang mga kuko ay muling kumayod sa dingding. Sa bawat gasgas, may mga tipak ng kahoy na nahuhulog sa sahig. Halos bumaon na ang tunog sa aming pandinig at bawat isa sa amin ay halos mawalan na ng lakas sa sobrang kaba. Bigla kaming nakarinig ng tunog mula sa bubungan. Mabigat, mabilis at palakad-lakad. Ang yero ay umuuga sa bawat hakbang at ramdam namin na anumang oras ay babagsak ito. Si Nanay Elvira ay sumandal sa dingding. Pilit na pinapakalma si Mario ngunit bakas sa kanyang muka ang takot na hindi niya kayang itago. Samantala si Tatay Ramon ay hindi na umaalis sa tabi ng pinto. Hawak pa rin ang pamalo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw. Alam niyang hindi naligtas ang aming tahanan. Sa biglaang iglap, may malakas na hampas mula sa bubungan. Isang bahagi ng pawid ay natanggal at mula sa siwang ay pumatak ang malamig na tubig na may kasamang malansa at mabahong likido. Amoy bulok na dugo ang bumagsak sa sahig at nag-iwan ng marka na kulay itim. Kasabay nito, narinig namin ang tunog ng malalim na hininga mula sa siwang. Para bang ang nilalang ay nakasungaw na roon. Nakatanaw sa amin mula sa bubong. Ang malamig na simoy na dumaloy sa loob ay nagpabagsak kay Mario sa pagkakahawak sa akin. Halos himatayin ako sa takot. Lalo pang lumakas ang ungol mula sa itaas. Ang bahay ay tila nilalaro ng nilalang. Binabalik-balik. Tinitignan kung saan siya makakapasok. At sa bawat ungol na yon, mas lalo naming naramdaman na hindi lang basta kami pinaglalaruan. Kundi talagang gusto na nitong pumasok at kunin ang isa sa amin. Muling dumagundong ang bubong. Ang yero ay umuuga sa lakas ng bawat yapak at ang pawid ay nagsisilaglagan sa sahig. Alam naming hindi na yun basta pag-ikot. Tinutukoy na ng nilalang ang eksaktong lugar kung saan siya babasag para makapasok. Si Tatay Ramon ay nagsindi ng isa pang bungkus ng bawang at inilagay ito sa gitna ng bahay. Ang usok ay kumalat at kahit papaano'y nagbigay ng proteksyon. Ngunit kasabay nito ay lalo namang lumakas ang ungol mula sa bubong. Mahaba, galit at puno ng puot. Sa isang iglap, isang malaking bahagi ng pawid ang biglang nabunot. May tumilamsik na itim na likido na amoy bulok at malansa. Tumama sa sahig at kumalat. Ang tunog ng basag na kahoy ay umalingaw-ngaw at mula roon ay sumilip ang isang anino. Hindi malinaw ang itsura. Ngunit nakita namin ang dalawang mata na kumikislap ng pula. Ang tingin nito ay diretso sa loob ng bahay. Diretso sa amin. Kasunod nito'y may mahabang kuko na dahan-dahang gumapang sa gilid ng siwang. Kumakaskas sa kahoy na para bang sinusukat ang lakas ng aming tirahan. Si Nanay Elvira ay halos mawalan ng lakas. Napaupo sa sahig habang mariing nakayakap sa rosaryo. Si Mario ay yakap ko pa rin, nanginginig at hindi na makapagsalita. Si Tatay Ramon lang ang nanatiling nakatayo, ngunit halata sa kanya ang kaba. Nang akala namin ay bibigay na ang bubong, bigla kaming nakarinig ng malalakas na yabag mula sa di kalayuan. Hindi tao, kundi mga kaluskos na tila galing sa iba't ibang direksyon. Ang buong paligid ng baryo ay tila nagsisimula ng mabuhay. Parang hindi lang iisang nilalang ang nasa paligid, kundi mas marami pa. Mula sa labas ng bintana, may kumakaluskos na naman at isang anino ang dumaan. Mahaba, payat at mabilis. Kasunod nito'y may isa pang dumaan sa kabilang gilid. Ang mga yabag at kaluskos ay dumami at unti-unti naming napagtanto na hindi lang pala iisang aswang ang naroon. Ang bahay namin ay napapalibutan na. Sa gitna ng lahat ng yun muling napansin ni Tatay ang mga kalamansi sa sahig. May ilan na hindi pa rin gumagalaw ngunit nang humampas ang hangin mula sa siwang sa bubong, bigla itong gumulong lahat patungo sa gitna ng bahay. Doon sila huminto, para bang may hindi nakikitang puwersang nagtitipon sa kanila. Ang kasabay ng paghinto ng mga kalamansi,
Narinig namin ang sabayang huni ng mga nilalang mula sa paligid. Malalim, nakakapangilabot, at sabay-sabay na parang iisang tinig. Sabay-sabayang pag-ungol mula sa labas. Iba't ibang direksyon, iba't ibang boses, ngunit iisa ang mensahe. Nakapalibot na sila at handa ng sumalakay. Ang hangin ay lalo pang lumamig at ang katahimikan ng baryo ay tuluyan ng naglaho. Ang bawat sulok ay parang may mata na nakatingin sa amin. Sa bubong, muling umingit ang yero at tila lalong bumigay. Ang mahabang kuko ay muling kumayod pababa, at sa pagkakataong ito, mas mabilis, mas desperado. Halos bumaon na ito sa kahoy. Ang pawid ay tuluyang nagkakalas at nagkakalaglagan at unti-unti nang lumalawak ang siwang. Si Tatay Ramon ay hindi na nag-aksaya ng oras. Agad niyang kinuha ang bote ng suka na nakahanda sa kusina at isinaboy ito sa paligid ng bubong. Kasabay nito, binilisan niya ang pagsaboy ng usok ng bawang, ngunit ang mga ungol mula sa labas ay lalong lumakas. Ang iba'y parang nagagalit, ang iba na may tila nasasaktan. Si Nanay Elvira ay patuloy pa rin sa dasal. Halos wala nang pahinga, habang ako'y nakayakap kay Mario na halos matulala na sa sobrang takot. Ang katawan niya nanlalamig at halos hindi na siya gumagalaw. Sa gitna ng kaba, bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Ang dingding na kahoy ay halos mabiyak na sa lakas ng hampas. Sunod-sunod na kalabog ang tumama. Isa, dalawa, tatlo. Para bang tinutulungan ng iba't ibang nilalang ang isa't isa upang basagin ang dingding. Kasabay nito, ang mga kalamansi sa sahig ay biglang nagbitak-bitak na parang pinisil ng hindi nakikitang kamay. Ang katas nito ay kumalat sa sahig at ang amoy ay mabilis na pumuno sa loob ng bahay. Ang bango ng kalamansi ay humalo sa lansa ng nabubulok na laman at nagbigay ng kakaibang halimuyak na lalong nagpaigtad sa takot namin. Sa itaas may isang kamay na humaba mula sa siwang ng bubong. Manipis, maputla at mahaba ang mga daliri na may matutulis na kuko. Gumapang ito pababa, dahan-dahan papunta sa loob. Si Tatay Ramon ay agad na sumugod at hinampas yun ng pamalo. Narinig namin ang malutong na tunog na parang buto na nabali, kasabay ng isang malakas na sigaw mula sa itaas. Ngunit sa halip na mawala, mas dumami pa ang mga kamay na dahan-dahang sumungaw mula sa bubong. Sabay-sabay na kumakapit sa gilid ng siwang. Ang bahay ay unti-unti nang binabaklas at ramdam naming wala na kaming ligtas na lugar. Ang mga aswang ay hindi na nag-aalangan. Handa na silang pasukin ang loob. Mula sa siwang ng bubong hindi na lang isa o dalawang kamay ang nakalusot. Sunod-sunod ang mga ito. Mahahaba ang kuko at nangingitim ang balat. Para bang tuyong kahoy na nabalot ng dugo. Ang bawat kamay ay kumakapit sa gilid ng bubong. Pilit na binababa ang kanilang katawan papasok. Ang yero ay nag-iingay at ang pawid ay tuluyan ng naglalaglagan. Si Tatay Ramon ay walang tigil sa pagpalo gamit ang kanyang kahoy na pamalo. Sa bawat hampas niya may naririnig kaming malutong na tunog ng nababasag na buto o napuputol na daliri. Kasunod nito'y may kasamang tili mula sa labas, ngunit hindi nagtagal ay may panibagong kamay na lilitaw. Ang paligid ng bahay ay nagkakagulo. May malalakas na yabag, may kaluskos ng mga kuko sa sahig at may mga aninong dumaraan sa mga bintana. Ang buong paligid ay parang sinasalakay ng marami at bawat isa ay desperadong makapasok. Si Nanay Elvira ay halos mawalan na ng boses sa kakadasal. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay nangingitim na, tila dahil sa sobrang higpit ng pagkakakapit niya. Ako naman ay nakayakap kay Mario na halos mawalan ng ulirat. Nanginginig at nakapikit na lamang. Sa gitna ng kaguluhan biglang gumalaw ang mga piraso ng kalamansi na nagkalat sa sahig. Ang mga durog na prutas ay tila muling nagtitipon at ang katas nito ay bumubuo ng mga bilog na mantsa sa sahig. Ang bilog na yon ay kumikislap sa ilalim ng mahinang ilaw ng kandila, para bang bumubuo ng isang hindi maipaliwanag na hugis. Kasabay nito,
May malakas na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Ang apoy ng kandila ay halos mamatay ngunit nagpatuloy pa rin. Nanginginig ang liwanag. Sa hangin na yon, narinig namin ang sabayang sigaw ng mga nilalang mula sa labas. Tila ba galit na galit, parang may pumipigil sa kanila. Sa bubong ang mga kamay ay biglang umurong. Ang mga kuko na kanina'y halos bumutas na sa dingding ay isa-isang naglaho. Ang mga yabag sa paligid ng bahay ay unti-unting lumayo. Ngunit kasabay nito, narinig namin ang isang malalim na ungol. Mas mababa, mas mabigat at mas nakakatindig balahibo kaysa sa lahat ng narinig namin kanina. Hindi yun boses ng marami. Isa lang at malinaw na yun ang pinuno ng mga nilalang na nakapaligid sa amin. Si Tatay Ramon ay hindi kumilos. Nakatitig lamang sa bubong habang kami naman ay nakikiramdam. Alam naming hindi pa tapos ang lahat. Ang ungol na yun ay parang babala na hindi kami ligtas at mas malaki ang banta na paparating. Sa pag-atras ng mga kamay mula sa bubong at bintana, umalingaw-ngaw ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ng bahay ay tila nilukuban ng mabigat na hangin. Ngunit ang mababang ungol na kanina'y narinig ay mas lalo pang lumakas. Parang nanggagaling sa mismong ilalim ng lupa. Si Tatay Ramon ay nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Hawak ang pamalo. Habang kami ni Nanay Elvira at Mario ay nagkakulong sa isang sulok. Hindi kami makapagsalita dahil alam naming anumang ingay ay maaaring makatawag pansin ng nilalang. Biglang bumuka ang lupa sa gilid ng bahay. Isang maliit na bitak ang lumitaw at mula roon ay sumingaw ang masangsang na amoy. Mas matindi pa kaysa kanina. Ang amoy ng dugo at nabubulok na karne ay naghalo at pumasok sa loob ng bahay. Ang kalamansi na nakakalat sa sahig ay nagsimulang mangitim. Tila ba nauupos ang kapangyarihan nito? Mula sa butas na yon ay umangat ang isang anino. Malaki, halos 3 ulit ng tao ang laki. At ang hugis nito ay hindi mawari. Mahahabang kamay, nakausli ang mga tadyang at ang mukay may halong anyo ng tao at hayop. Ang mga mata nito ay pula at nagliliyab. Nakatuon mismo sa loob ng bahay. Ang bangus na naiwan sa ihawan ay muling kumislap. Ang mga mata nito'y tila sumasalamin sa anino ng nilalang. Ang tiyan ng bangus ay pumutok at mula rito ay lumabas ang katas na kulay itim. Dahan-dahang umagos papunta sa sahig. Ang katas ay gumapang papalapit sa anino, ngunit bigla itong umuusok at parang sinusunog ang balat ng nilalang. Ang nilalang ay napasigaw. Isang sigaw na halos umuga sa buong baryo. Kasabay nito, naramdaman naming gumalaw ang hangin at ang mga puno sa paligid ay nagsipagyuko. Para bang tinatangay ng napakalakas na bagyo. Si Nanay Elvira ay patuloy na nagdarasal. Halos wala na sa sarili. Si Mario ay nakapikit pa rin. Nanginginig. Si Tatay Ramon naman ay nakatitig sa anino. Mahigpit ang hawak sa pamalo. Alam niyang darating ang sandali na kailangang humarap siya rito. Ang nilalang ay dahan-dahang umaahon mula sa bitak at sa bawat hakbang nito, yuyuko ang lupa at naglalaglaga ng pawid at kumakalansing ang mga yero. Ang buong paligid ay parang bumibigay sa presensya niya. Nang tuluyan itong lumitaw, kita naming nakangisi ito. Ang mga ngipin ay mahahaba, matutulis at parang mga pangil ng baboy damo. Ang balat nito ay tila nababalot ng tuyong dugo at ang mga mata ay hindi kumukurap. Ang nilalang na ito ang pinuno ng mga aswang at malinaw na kami ang pinupuntirya niya ngayong gabi. Nakatitig si Tatay Ramon sa dambuhalang nilalang. Ang pamalo sa kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng desisyon na kanyang haharapin. Ang buong bahay ay parang ginugupo ng presensya ng halimaw. Ang bawat hinga namin ay may kasamang takot na baka yun na ang huli. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat yapak ay nagiiwan ng bitak sa lupa. Sa bawat paglapit niya, lalong lumalakas ang amoy ng nabubulok na laman. Si Nanay Elvira ay hindi tumigil sa pagdarasal
kahit pa namamalat na ang kanyang boses. Si Mario ay mahigpit ang kapit sa aking kamay at nararamdaman ko ang matinding panghinginig ng kanyang katawan. Sa gilid ng sahig, ang mga piraso ng kalamansi ay patuloy na nangingitim. Ngunit may isa na hindi naapektuhan. Isang maliit na hiwa ng kalamansi ang nanatiling maliwanag ang kulay. Ito ay gumulong papunta sa paanan ni Tatay Ramon na para bang may sariling isip. Napansin niya ito. Yumuko siya. Pinulot ang kalamansi at saglit na tumingin sa akin. Sa mga mata niya nakita ko ang takot ngunit higit pa roon ay ang tapang na handang magsakripisyo. Habang papalapit ang nilalang, napansin nitong hawak ni Tatay ang kalamansi. Umungol ito. Mas malakas at mas galit. Ang balat nito'y nagsimulang magbitak at mula doon ay lumabas ang itim na likido. Halatang yun ang kahinaan ng halimaw. Sa isang iglap, sinindihan ni Tatay Ramon ang natitirang apoy ng ihawan gamit ang tuyong kahoy. Kumuha siya ng piraso ng bangus na nasunog sa gilid at piniga ang kalamansi sa ibabaw nito. Ang amoy ng katas na naghalo sa bangus ay kumalat at nang umabot sa nilalang, bigla itong umurong. Halos masunog ang balat. Ngunit hindi pa rin dito umatras ng tuluyan. Sa halip, mas lalo itong nagngit-ngit. Ang mga kuko nito'y umabot sa sahig at pilit nitong inaaabot ang loob ng bahay. Ang yero ay muling nag-iingay. Ang pawid ay nalalaglag at ang lupa'y nanginginig. Si Tatay Ramon ay umatras ng kaunti. Hawak ang bangus na may kalamansi at marahang lumapit sa gitna ng bahay. Kitang-kita naming doon nakatuon ang galit ng nilalang na para bang yun ang bagay na hindi niya matiis. Ang bangus na yun na kanina'y simpleng inihaw lang para sa hapunan ay naging tanging sandata namin laban sa nilalang. Ang katas ng kalamansi na dumadaloy dito ay tila apoy na sumusunog sa balat ng halimaw. Ngunit malinaw sa lahat, hindi pa tapos ang laban. Ang pinuno ng mga aswang ay lalaban hanggang huli at si Tatay Ramon ang haharap sa kanya. Habang hawak ni Tatay Ramon ang bangus na may piga ng kalamansi, tumitibok ang dibdib naming lahat sa kaba. Ramdam namin ang bigat ng laban na haharapin niya. Si Nanay Elvira ay patuloy pa rin sa dasal. Walang tigil ang bulong niya sa bawat ama namin at Aba Ginoong Maria. Ako naman ay niyayakap pa rin si Mario na nanginginig at nakapikit. Pilit na itinatago ang sarili sa likod ko. Humakbang ang nilalang. Nanginginig ang lupa sa bawat yabag. Ang mga mata nitong nagliliyab na pula ay nakatuon lamang sa bangus na hawak ni Tatay. Sa tuwing lalapit ito, umuusok ang balat niya. Para bang sinusunog ng amoy ng isda at kalamansi. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo itong nagngangalit. Ang ngisi nito ay nagpapakita ng mahabang ngipin na parang mga pangil ng baboy damo. Bigla itong sumugod. Mabilis ang bawat galaw para sa isang napakalaking katawan. Bago pa man makapasok sa loob, itinapon ni Tatay Ramon ang bangus direkta sa mukha ng halimaw. Pagdikit ng isda at katas ng kalamansi sa balat nito, kumulo at pumutok ang ilang bahagi ng mukha ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Parang halong huni ng hayop at tinig ng tao. Ang sigaw ay umuga sa buong bahay. Halos mabingi kami sa lakas. Ang nilalang ay umatras ngunit hindi pa rin tumigil. Mula sa kanyang bunganga ay dumaloy ang maitim na laway na parang asido. Bumubutas sa lupa at dingding ng bahay. Nang makita yon ni Tatay, kinuha niya ang natitirang kalamansi sa sahig at piniga ang katas nito sa pamalo. Sa bawat patak ng kalamansi tila nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan ng kahoy. Lumapit muli ang nilalang. Sa pagkakataong ito, sinalubong siya ni Tatay Ramon. Sa unang hampas ng pamalo sa braso ng halimaw, nagsabog ng itim na dugo. Umiyak ito ng malakas, ngunit patuloy sa paglusob. Sunod-sunod ang paghampas ni Tatay sa ulo, sa balikat, sa dibdib. Bawat hampas ay may kasamang usok at sigaw ng galit. Sa kabila ng lahat, napansin naming parang napapahina na ang nilalang. Ang mga dating malalakas na galaw nito ay nagiging mabagal.
Ang balat nito'y dati parang bakal ay unti-unting nagbibitak at naglalagas. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak, humabol ito ng isang matinding pag-atake. Inabot nito si Tatay Ramon gamit ang mahaba at matulis na kuko. Tinamaan siya sa balikat. Napasigaw si tatay. Bumagsak siya sa sahig. Duguan ngunit hindi niya binitawan ng pamalo. Si Nanay Elvira ay napahiyaw ng malakas at si Mario ay mas lalo pang kumapit sa akin. Ngunit sa kabila ng sugat, pinilit bumangon ni tatay. Muling tumayo, hawak ang pamalo na basang-basa ng dugot kalamansi. Sa huling lakas, inundayan niya ng napakalakas na hampas ang ulo ng nilalang. Tumama yun sa noo at kasabay ng hampas ay pumutok ang ulo ng halimaw. Kumalat ang itim na dugo at usok. Umalingaw-ngaw ang huling sigaw ng pinuno ng mga aswang bago ito tuluyang bumagsak. Ang katawan nito'y lumambot, nagiging parang putik, hanggang sa natunaw ito at lumubog sa mismong bitak ng lupa na kanyang pinanggalingan. Kasabay nito, nagsara ang bitak at ang paligid ay biglang tumahimik. Ilang minuto kaming walang imik. Ang katahimikan ay nakakabingi, ngunit may halong ginhawa na rin. Ang amoy ng kalamansi ay nanatiling nakakalat sa bahay. Tila yun ang pumigil sa buong kasamaan. Si Tatay Ramon ay bumagsak sa upuan. Hawak pa rin ang pamalo. Habol hininga at duguan. Si Nanay Elvira ay agad na lumapit at nilinis ang sugat niya gamit ang natitirang malinis na tela. Ako naman ay pilit na pinakalma si Mario na tuluyan pang napahikbi. Kinabukasan nag-umpisa ng mag-ingay ang mga manok. Ang unang sinag ng araw ay pumasok sa mga siwang ng bahay. Sa kabila ng takot na aming naranasan, may pakiramdam ng kaligtasan. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng kaguluhan ay nagsidatingan. Nakita nila ang mga bakas ng kagabi. Ang sira sa bubong, ang dugo sa sahig at ang natuyong kalamansi. Wala na ang nilalang ngunit alaala ng gabing yun ay mananatili sa aming pamilya. Ang simpleng ihaw ng bangus na may kalamansi ang naging tanging panangga namin sa tiyak na kamatayan. Lumipas ang mga araw at muling bumalik sa normal ang baryo. Ngunit sa tuwing makakakita kami ng bangus at kalamansi, hindi namin maiwasang maalala ang gabing yun. Para sa iba, pagkain lang yun. Pero para sa amin, yun ang naging dahilan kung bakit kami nakaligtas. Sir Eric, yun ang buong kwento ko. Hanggang ngayon, tuwing gabi at tahimik ang paligid, naiisip ko pa rin ang pulang mga mata at amoy ng nabubulok na laman. Hindi ko malilimutan ang takot na yon at ang tapang ni Tatay Ramon na siyang dahilan kaya kami ngayon ay buhay pa.